Ito po yung sinasabi ko mga Lodi, no, na yung mga kabataan yan, iba po talaga sa mga kabataan noon kung ikukumpara. At meron pa po siyang sinabi dito na hindi po katanggap-tanggap para po sa mga enforcer na naghihirap po sa daan. Merong dumating. Op, to the rescue. Sabi ko po, sususin ko yung dog ko. Pati po matanda na. Mangangatwiran pa itong batang ito. Mali na nga, nangangatwiran ka pa. Ng tinapay naman, oh. Yan yung nakakapag-init ng ulo sa mga kabataan ngayon, eh. Yo, what's up mga Lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Ang ating tatalakayin ngayon mga Lodi about po dito sa isang minor de edad na nagkaroon po ng violation o paglabag sa batas trapiko at siya pa po ang umaas ng tama. Pero bago po natin ito simulan mga Lodi, gusto ko lang po batiin ng happy birthday po kay Ana Marie Abella na nagdiriwang po ng kanyang karawan ngayon. Galing po ito kay Ivo Abella mga Lodi. Mahal na mahal daw po niya ang kanyang ina. Happy birthday po sa inyo, Nanay Ana Marie Abella. Pero bago po natin ito umpisahan mga Lodi, ipapaalala ko lang po sa inyo na nagkaroon nga po pala tayo dati ito ng issue na meron din pong inimpound na motor. Pero magkaiba naman po ang istorya nito dahil inimpound po nila yung motor at wala naman pong binigay na ticket. Hindi po alam nung tao kung saan po ito i-claim mga Lodi. Yun po ay paglabag sa batas. At matatawag po natin yung carnapping. Pero dito sa istoryang ito mga Lodi, magkaiba naman. Ang daming violation ng batang ito, pero mga Lodi, grabe po sumagot sa enforcer. Panoorin nyo po mga Lodi para malaman nyo ang ibig ko sabihin. Wait lang po. Promise. Hindi to ko hindi to ko anong tao. Kami mag-uuro, kung po yan. Sa Pedro, punta natin. Sa Pedro. Kung po yan. Yan po, no? Bumay pa siya. Habulin kita, sasabi ka. Apo, hindi po ko Pakinggan nyo ang dahilan niya mga Lodi, ha? Sumunod sa amin. Tatanungin kita, ba't tayo sumunod sa amin? Nasunod po ako kasi po, may pasok po kasi ako. Ang dami po pong ginagawa. Kung nakawala ka ng lisensya, nagkapromotor ka, wala kang helmet. Ilang taon ka na? Bawal ka mag-dahil sa kaya, wala kang lisensya, kakapakot ang edad ka. At dito mga Lodi, umalis yung bata. Dahil nga po, minor de edad daw po siya, nagdadrive ng motor na wala pong helmet. Tapos, sinasabi niya mga Lodi, busy daw po siya at ang dami niyang ginagawa. Parang stress na stress po yung binatilyo dito. Ito po yung sinasabi ko mga Lodi, no, na yung mga kabataan yan, iba po talaga sa mga kabataan noon kung ikukumpara. Dahil kung ikukumpara ko po ito sa panahon ko, kasi nakatikim din po ko ng huli. Wala pong helmet, wala rin pong lisensya, minor de edad din po ako ng time na yon. Buti na lang kasama ko po yung may-ari ng motor. Siya po yung angkas ko. Kaya po hindi na impound yung motor. Pero mga Lodi, ako takot na po ako nung time na yun mga Lods. Halos himatayin na po ako nun sa takot. Pero siya mga Lodi, ang lakas ng loob sumagot, mga twiran, at meron pa po siyang sinabi dito na hindi po katanggap-tanggap para po sa mga enforcer na naghihirap po sa daan para manghuli ng mga lumalabag sa batas. Panoorin pa po natin mga Lodi. Ito na po yung motor. Ini-impound na po yan mga Lodi, hinahanda na po. Magsa 17 years old, walang lisensya, Yun po yung violation. no helmet. O helmet, impound. Totoo naman po yan. Binibidyoan po ng team leader natin para in case na may magreklamo, may mga sira naman, di ba? At dito mga Lodi, tingnan nyo mabuti ha, habang binubuhat to. Oh, Merong dumating. Op, to the rescue. bakit to? Sa tingin ko, siya po ang tatay nitong bata na nahuli dahil nga po walang lisensya, minor de edad at walang helmet. To the rescue po si tatay. Ang kanyang ama siguro po ito kung hindi ako nagkakamali. Dahil hindi naman po siya minor de edad, siguro naman po okay lang na ipakita natin si Lodi, no? Dahil sa tingin ko po mali po yung ginagawa ninyo. Imbis na pangaralan nyo yung bata, parang kinukonsinti nyo. At yan po ang nangyayaring kamalian sa panahon ngayon. Ako kahit mahal na mahal ko yung anak ko, nakakatikim po talaga sa akin yan ng pitik, palo. Pero hindi naman po yung bugbog ha. Huwag po ganon. May palo at pitik, pero meron pong pangaral pagkatapos doon. Hindi po papaluin nyo lang na walang dahilan, okay? Iba po yun. O, ito na. Ayun na. Pakikiusap. Bata ka, tapos nagdadrive ka ng motor. Tapos, si Lolo,
Sa tingin ko po talaga siya ang may-ari nitong motor na to kaya ayaw niya pong ipaakyat dyan po sa sasakyan. Pinipigilan niya po itong ma-impound. Lolo, ako'y naaawa po sa inyo sa totoo lang. Sa ginawa po ng inyong apo, kung sa tingin ko lang apo po niya ito, nagkaroon po kayo ng problema. May stress po kayo talaga niyan. Ayan, nakikipagtalo po sila. Tay, tabi po muna tayo. Kaya sumira yan ha. Sumira ha. Nasira pa yung motor. May ticket pa ba yan? Yung bata, oh. O, makinig po muna kayo. Ito ini-explain po sa kanila kung ano po yung naging problema at ba't po ini-impound yung motor. Ang problema po kasi sa atin, alam na po nating may kasalanan tayo, dadaan pa po natin sa pakiusap. Kitang-kita naman po, nagbibideo sila, kailangan po nila ng katibayan. So, kapag pinagbigyan kayo niyan, marami pong mga tao na makakapanood nito na magsasabi na, ay, pwede naman palang ganito, pwede naman palang pagbigyan, di ba? Tama po ko. Okay lang po yan. Kung sa tingin po nating mababa lang po yung violation. Pero sa tingin ko po, dito po sa ginawa ng inyong apo, kung apo nyo man po ito, o anak po ni Lodi tong batang ito, hindi na po yan dapat pagbigyan. Hindi po yan madadala kapag wala pong gantong klaseng pagpapatupad ng batas sa ating bansa. Makinig po muna, makinig. Walang helmet. Oh. Walang lisensya. Oh. Makinig po muna kayo. Kasi, Oh. tapos kanina, may tatakbo niyang pilit ang motor. Dito kayo. Sabi ko po, susundin ko yung doktor mo. Pati po matanda ka. Mangangatwiran pa itong batang ito. Mali na nga, nangangatwiran ka pa! Nang tinapay naman, oh. Yan yung nakakapag-init ng ulo sa mga kabataan ngayon, eh. Mali na nga, eh. Yung klase ko. Ang kasalanan. Ano po yung uniform ko? May kasalanan Yan lang ka, po wala? yung ano namin. Ayan na, tinatanong. Oo, siya. Hindi ka lisensya ka ba? Wala. Oo. Oh. Wala ka karapatang mag-drive. Wala kang lisensya eh. Wala kang lisensya. Wala kang lisensya, kuya ha. Eto po pakinggan nyo mabuti tong batang ito kung ano po sinabi niya na hindi po talaga katanggap-tanggap at masakit po talaga ito para po sa mga enforcer na ginagawa po ng mabuti ang kanilang trabaho. Wala kang lisensya. Wala kang helmet. Hindi nga ho, nakikiusap na ho, sinasampan nyo. Hindi ho yung ganun. Hindi ho. Sinasampay. Kaya naman ako tumatawag sa inyo para hindi nyo muna isampa. Ito nga ho kami eh. Ang motor. Nakikiusap si kuya. Nandito na daw sila, ba't nyo pa sinasampa? Paano na lang yung mga ibang sinampa dyan? Yung mga na-impound dyan? So, hindi talaga magiging patas ang batas kapag pinagbigyan kayo niyan. O diba? Tama ba ako o mali? Tinutuwid natin yung mga kamalian. Pero ba't ganon? Kayo mismo ang sumusuway dito. Walang lisensya yung bata, walang helmet. Kaya po pinare, walang lisensya, walang helmet. Lalaki na yung Oh. karami. Huwag tayong pag-uusapan. Ayan o. Pumilik. Makikipagtalo pa nga eh. Eto na. Ako Hindi nga. Ito na. Sumunod ka muna sa enforcer. Sumunod po ako sa inyo, tatabi po. Hindi. Hindi ka marunong makipag-usap. Ang sinasabi mo, Marunong po kayo, hindi po kayo marunong makunawa. maunawa. Ganito ha, unang pagkakamali, minus-edad ka. Opo. Wala kang lisensya. Oh. Wala kang helmet. Opo, pinaliwanag ko po na dito lang po ako at kukuha lang po. Hindi katwiran yun. Saglit lang po yun. Grabe naman tong batang to. Inamin niya na. Walang lisensya, minor de edad, walang helmet. Puro opo naman yung sagot niya. Ang galang naman ang sagot niya. Pero eto, pakinggan nyo mabuti kung ano sinabi niya. Hindi katwiran yun. Kasi, mata sa forward plastic. Wala kang... Wala kang karapatang mag-drive. Pera lang yan eh. Ano daw? Ano daw? Eto po sabi niya Pera lang yan eh. Pera lang yan eh. Yan po ang hindi katanggap-tanggap. Nag-react po talaga dito yung nagbi-video at yung mga nanghuli sa kanya. Masakit po talaga makatanggap ng ganito, lalo na't hindi naman po siya kinikilan kanina, klarong-klaro naman. Pera lang yan. Oh, Nakalive ka ha. galit na galit yung mga enforcer, Hindi ba kami ng pera sa'yo? Nakalive ka, nakalive ka. Magsalita ka pa ng alanganin. Magsalita ka ng alanganin, nakalive ka. Discount ha. Pera lang daw, sabi mga ka-face mask, pera lang daw. Oh. Mali ka na, ikaw pa yung matapang. Hindi nakikipag-usap. Grabe yung batang to, mga lodi. Sumasagot po talaga sa mas nakakatanda sa kanya.
yung mga panahon po siguro natin, 90s, 80s, mga lods, ginagalang po natin yung mas nakakatanda sa atin. Siguro isa na rin po yung dahilan kaya nakukonsinti po yung mga ganitong mga kabataan. Dahil konting pitik mo lang sa kanila, mga lodi, isusumbong ka na agad nila sa tulpo. Mabidyohan lang yung teacher na nananakit ng estudyante, makukulong agad yung teacher. Sa amin, mga lodi, nung panahon namin, grade 2 ako. Nakatikim po ako ng flying saucer na eraser. Nakatikim po ako ng pinakain ako ng basahan. Nakatikim po ako ng hinampas ng stick yung aking kamay dahil sa aking kakulitan. Kaya mga lodi, sobrang pasasalamat ko po at naranasan ko yun dahil lumaki po kong natatakot po sa aking guro. Sobrang pasalamat ko din po na naranasan kong nagulpe ng aking magulang. Naiisip ko po kung ano pong kahihinatnan kapag gumawa ako ng pagkakamali. Pero sa tingin ko, sa sitwasyon nitong batang ito, hindi niya alam kung ano ang tama at mali dahil sa tingin ko lang po talaga, nakonsinti po itong batang ito nang nakapaligid po sa kanya. Isa pong maling gawain po at hindi po kaaya-aya na makita ang gantong bata na sumasagot sa mas nakakatanda sa kanya na klarong-klaro na siya po talaga ang may kasalanan. Oo, okay po, meron na pong social media, nakikita na po natin ang lahat, may CCTV na po. Pero malaki pagkakamali po dito. Ano po ba talaga ang dapat gawin natin sa pagdidisiplina ng mga kabataan sa ating bansa ngayong panahong ito? Sa tingin ko kasi, mas lalo po sila nakukonsinti dahil iniisip po nila, ay nasaktan ako, isusumbong ko to, ipapatulpo ko to. Ganun po ang mga kabataan ngayon. Kaya po, yung mga tao na dapat nangangaral sa mga kabataan ngayon, natatakot na po gawin ang kanilang tungkulin, lalong-lalo na po ang mga guro. Ako po'y naaawa sa mga guro sa panahong ito dahil hindi na po nila magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin dahil sa ginagawa po nitong social media. Oo, malaki po ang tulong na social media pero hindi naman po sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Pagdating po sa pagdidisiplina ng mga bata, dito po tayo nagkakatalo. Pero sa mga krimen, mga lodi, dyan po, malaki pong tulong ang social media, CCTV, mga videong ina-upload about po sa kaganapan ng ating bansa. Pero sana, magpatupad po tayo na magandang batas na magbabalanse po para po sa ating kabataan at sa mga kriminal. Para hindi naman po lumaking walang modo ang ating mga kabataan sa panahon na ito. Stay safe mga lords and God bless you all. Peace.